natin kung yung kadiwa na yan, dinala nyo sa palengke. Sa lahat ng palengke, mararamdaman yan. We also mentioned na it's just a band-aid solution. During the SONA, pinagmamalaki ni Pangulong Marcos, yung kadiwa. Correct. Diba? Totoo po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa Dumaguiat? Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. Unang-una, binabago nila ang naratibo. Ang sinasabi ni Inday Sara, may karapatang magalit. Wala siyang sinasabing ang kaya siyang magalit ang taong bayan. Okay, so yun po ang ating pag-uusapan, ha. Unang-una po itong si Attorney Claire Castro. Ito yung bagong PCO ng Marcos administration sa Malacanang, no? Dati niyang binatikos ang Marcos administration, specifically itong si Bongbong Marcos, patungkol po dito sa kadiwa ni BBM. Yan yung sinasabi niya dati, ha. Pero ngayon, kinakain na niya ang kanyang sinusuka. Di ba? So, yun po ang una nating pag-uusapan dyan. Pangalawa ng ating pag-uusapan ay ito nga, si Katunying. Okay? Na shock itong si Katunying sa balita na meron pong mga higit 400 na mga engineers po under the Marcos administration ay nag-resign na. Okay? So, ano bang implikasyon nito? Bakit nag-resign itong mga engineers na ito? Mamaya, malalaman ninyo yan. I-play natin yung video na yan. Okay? Itong pangatlo nating pag-uusapan, itong si Attorney Panelo, ipinagtanggol itong si Vice President Inday Sara Duterte dito sa mga banat ni Attorney Claire Castro sa PCO ng Malacanang. Ito yung patungkol po sa may karapatan pong magalit ang taong bayan sa gobyerno kapag merong kabalastugang ginagawa. Tama naman itong si BP Sara . So, yan, i-play nating video na yan at kung ano yung opinion ni Attorney Panelo patungkol dito at tayo po ay magre-react dyan. Okay? So, pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita, sa mga breaking news natin o kung nag-live tayo, okay? Yung cellphone ninyo at the same time, kung nagsasubscribe kayo, ma-notify yan kung may bago tayong uploads, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Unahin muna natin itong si Attorney Claire ha, na nang hindi pa siya PCO, nang hindi pa siya spokesperson ng ating Pangulong Bongbong Marcos, binatikos niya ito, si Bongbong Marcos, patungkol dyan sa kadiwa na yan ni Bongbong Marcos. Attorney Claire, actually, nagtataka ang taong bayan. Bakit mo tinanggap ang posisyon bilang Presidential Communication Officer? Bakit mo tinanggap na alam mo na ang gobyernong Marcos ang daming palpak, di ba? Bakit mo ito tinanggap ngayon? Play natin kung ano para malaman ninyo kung anong sinabi nitong si Attorney Claire Castro. Play. Partner, remember, the first time tayo nag-take up nung SONA, July 24. Di ba? Ipapapansin niyo itong si Attorney Claire, no? Parang palingkera talaga ang datingan niya, di ba? Parang mataray talaga, di ba? Di ba pinginanggit natin yung kadiwa is okay. The project is okay. Pero hindi siya mararamdaman ng tao kasi ilan lang siya. Actually, tama siya. Tama ka, Attorney Claire, na itong kadiwa na ito, dati na akong pumapalag dito sa kadiwa rin .
Kasi, kagaya namin na nasa malayo kami na probinsya, wala namang kadiwa dito eh. Yang kadiwa na yan, hindi yan access ng lahat ng tao. Especially yung mga tao dyan sa bukid. Sila yung una na nahihirapan na bumibili po ng mga mamahaling pagkain. Yung ating food security. Kasi doon sa bukid, wala naman silang pera. Kung magkapera man sila, no? For kung ano yung reason na magkapera sila, pagdating nila dito sa sa city o sa mga palengke sa probinsya, mahal na yung bilihin. Wala namang kadiwa sa palengke eh. 'Di ba? Tama ka diyan, Attorney Claire. Pero nagtataka lang kami, bakit mo tinanggap yung posisyon na yan? Oh. Nagtataka kami. Oh, ang dami mong hanash, ang dami mong batikos sa Marcos administration, pero yun pala, nakipagkaalyado ka. Ha? Diba? Hindi, sabi na nga natin, kung yung kadiwa na yan, dinala nyo sa palengke. Sa lahat ng palengke, mararamdaman yan. Tama. Bakit hindi mo yan sasabihin ni Bongbong Marcos? Siguro naman, araw-araw kang nandyan sa Malacanang. Araw-araw kang kaharap mo si Bongbong Marcos. Sabihin mo yan sa kanya. Di ba? We also mentioned na it's just a band-aid solution. Correct. Exactly. You are correct. Nililin lang tayo nito ni Bongbong Marcos na mura na yung bigas kasi mura yung kadiwa eh. 'Di ba? Mura na. Nililin lang tayo. Pero sa totoo, sobrang mahal po ang bilihin ng bansang ito. Kamatis nga, so mahal. Sibuyas, mahal. 'Di ba? Sino yung vlogger na I think ano ba 'yun? Na yung kamatis, sa 3 kamatis, umabot ng 100 pesos. Sabi niya, bibili na lang ako ng Jollibee dito. Kasi yung Jollibee, with rice na yun, at saka yung fried chicken, 90 plus lang. Pero yung 3 kamatis, aabot ng 100 pesos. Saan ang hustisya niyan? So, ganyan. Ikaw, Attorney Claire Castro, sabihin mo yan kay Bongbong Marcos. Pahiya ka ngayon. Ito yung mga lumang video mo. Kung ako pa sa'yo, i-erase mo na yung mga videos mo dyan sa pagbablog mo dati. Kasi mapapahiya ka lang dito. Kapag malaman ito ni Liza Araneta Marcos, wala. Insulto ito sa kanila. Which is tama ka naman dito eh. Kahit gusto kong bumili sa kadiwa partner, kung malayo naman sa akin at kagastos ako ng 100 pesos na pamasahe, ganon din. Pupunta na lang ako sa palengke. So si kadiwa is just a band-aid solution, partner. Hindi siya solusyon. Bongbong Marcos, yung kadiwa mo raw is just a band-aid solution. Alam mo, Bongbong Marcos, ang gawin mo, gumawa ka ng solusyon na bababa ang presyo ng bilihin ng Pilipinas sa lahat na mararamdaman ng Luzon, Visayas at Mindanao at kahit doon sa palengke sa kasulok-sulukan ng bukid kung meron man, gumawa ka ng paraan. Ano ba ang dapat gawin natin? Di ba? Kasi kung ang problema natin patungkol po sa mahal ang pagkain, siguro naman, yung mga, yung mga supply po ng pagkain natin, yun ang tutukan ninyo. Damihan nyo. Kasi kung dadami po ang mga supply nito, yung kagaya ng mga kamatis, sibuyas, at iba pa, ang production ng ating, pagkain, kung dadamihan mo yan, siguro yan na bababa po ang presyo. Pero yung kadiwa na yan, hindi nga band-aid yan eh, frontage lang yan para magmukhang
Ibabalita na ganito po ang kadiwa. Mura na yung mga bilihin, pero sa totoo, ang mahal. Di ba? That's sa totoo lang, that's a BS na that's a BS na programa. BS. Pakitang tao. Sa kahirapan. Band-aid lang yan. Kasi hindi lahat yan makaka-avail. Saka partner. Ang medyo ironic, partner, dinala nila sa kadiwa. Proyekto to ng Pangulo. Klaro yan ha. Ikaw mismo ang nagsasabi niyan, Attorney Claire. Proyekto yan ng Pangulo. Kapag itong video na ito, kapag kakalat itong video na ito at marinig ito ni Bongbong Marcos, hindi ko nga alam kung alam ba ni Bongbong Marcos na dati mo itong binabanatan? Di ba? Parang, ano yun? Parang, di mo, kasi siguro pwede pa, kundi nila. Kaya ngayon, Attorney Claire Castro, kung babanatan mo si Inday Sara Duterte at babanatan mo si former President Duterte, hindi na kami maniniwala. Kasi pera-pera ka lang eh. Dahil sa posisyon mo ngayon, hindi mo na babanatan si Bongbong Marcos. At nakakasiguro ako dyan. Hindi naman siguro maganda, ikaw ang PCO ng Malacanang at babanatan mo yung bangag mong amo, di ba? Hindi man maganda. Pero ikaw, dahil tinanggap mo yung trabaho na yan, hindi ka nababanat sa administrasyon. Di ba? Hindi ka nababanat. Ngayon, kung babanat ka ni former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte, hindi na kami maniniwala sa iyo kung babanat ka. Kung ako pa sa iyo, Attorney Claire Castro, kung ano yung sinasabi ni Bongbong Marcos, yun lang ang sabihin mo because you are the mouthpiece of the President. Nagtataka nga kami, PCO ka, pero kapag tanungin ka ng media, may sarili kang opinion. Hindi na yan boses o hindi na yan idea ng president. Opinion mo na yan. Opinion mo na yan. Paano naging spokesperson ka ng president? Opinion mo yan. Di ba? Tagapagtanggol ka. Ako sa iyo, Liza Marcos, good luck sa iyo. Sa iba? At hindi proyekto ni Pangulo, medyo questionable, pero parang hindi matutumbok masyado, di ba? Proyekto ng Pangulo to, doon nyo pa dinala. So, challenge yan sa ating Pangulo. Kasi dyan mismo sa opisina kung saan siya umuupo, partner, nangyayari ang korupsyon. Imagine sa kanilang topic nila, they are talking about corruption. Naniniwala si Attorney Claire na may corruption sa Marcos administration. Pero ngayon, that you are under the administration, nagtatrabaho ka ngayon sa administrasyong Marcos, sabihin mo yan sa kanya, Attorney Claire Castro, na dapat, pansinin nyo itong mga korupsyon na ito. Kasi po, galit na po ang taong bayan dyan sa corruption under the Marcos administration. Hindi man si Bongbong Marcos ang corrupt, pero yung mga wala lang ba siyang gagawin dyan sa Kongreso? Nandyan. Ang daming mga corrupt dyan. Wala lang ba siyang gagawin dyan? Dahil pinsan niya yung House Speaker? Dapat may gawin siya. Advisean mo yung Pangulo mo. Yung amo mo, Attorney Claire Castro. You advise him. Hindi ka maka-advise ngayon. Kasi hawak ng liig mo, di ba? Hindi ka maka-advise ngayon. Pahiya ka ngayon. Pahiya ka sa mga sinasabi mo noon. Di ba? Yun. Saka, tandaan natin, partner. During the SONA, pinagmamalaki ni Pangulong Marcos, yung kadiwa. Binatikos niya yung kadiwa. Nabanggit mo pa ang pangalang Marcos. Hindi lang, actually, Attorney Claire, hindi lang kadiwa ang ipinagmayabang ni Bongbong Marcos. Naalala mo ba yung flood control project? Baka nakalimutan mo yun. I know, for sure, pati yung
flood control projects. Binatikos mo rin yun, I believe. Ha? One of these days, meron na namang magsulputan na video, Attorney Claire, sa mga sinasabi mo noon kung paano mo binatikos si Bongbong Marcos. Isa lang ito ha. Itong mga video na ito, isa lang ito sa mga pambabatikos niya kay Bongbong Marcos dati. Correct. Diba? Mm-mm. Diba? 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 Diba ka dyan? Sabihin mo yan sa amo mo. Wala kang prinsipyo eh. Ano pa? Sa akin, kung ito nang... Sa bagay, vlogger ka. Hindi pala kami yung... Kasi mahilig kayong yung mga loyalista, mahilig kayong sasabihin kami yung troll. Paano kami naging troll? May mukha kami. May mukha kami, may pangalan kami at nag-criticize kami sa ginagawa ng administrasyon. Prangka, may karapatan kami, di ba? So hindi kami yung trolls, kayo yung trolls. Kayo pala yung fake news, siguro. Di umano. Kayo siguro yun. Kasi, imagine, binabatikos nyo dati ang Pangulo, tapos sabihin yung fake news kami, na nagsasabi lang naman kami so kung ano yung realidad ng pangyayari sa bansa natin. Diba? Nangyari at na gustong paimbestigahan ng ombudsman. Ironic siya talaga. No. Ironic daw. Bongbong Marcos, kausapin mo ito. Kausapin mo yan. Diba? Ipinagmamalaki nyo yung proyekto tapos bigla... Ipinagmamalaki mo ang proyekto, Bongbong Marcos. Yung kadiwa na yan, binatikos ka nito. Uy, may anomalya pala sa likod. May anomalya pa. Sinabihan pang may anomalya. Ngayon, hinahamon kita, Attorney Claire Castro, PCO. Itong lahat ng ito, sabihin mo yan kay Bongbong Marcos. May access ka na kay Bongbong Marcos. Lagi kang nandyan sa Malacanang. Sabihin mo nga yan sa kanya. Sabihin mo. Hinahamon ka ng taong bayan. Kung totoo kang kung totoo kang tumutulong kay Bongbong Marcos, prangkahan mo siya kung talagang ikaw ay, sabi mo dati sa mga vlog mo na para sa bayan itong mga vlog mo, di ba? So, anong So, yun. Pahiya ka dito. Magti-trending yan. Yang mga videos na yan ni Attorney Claire Castro, magti-trending yan. Wala ka nang lusot dyan eh. Kinalkal na yan ng taong bayan. Okay? So, punta tayo sa next topic natin. Eto, pag-usapan natin si Katunying. Na-shock po dito. Pati si Katunying, kaibigan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos. Na-shock siya dito sa mga 400 engineers sa nagtatrabaho under the Marcos administration. Nag-resign. Ano ba ang dahilan nito? Bakit sila nag-resign? Alamin po natin yan. Play. Ito po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami? Nakakalungkot raw. Kasi itong mga engineers na ito ay nag-resign. Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. 400 ang umalis na mga engineers. Bakit ba? Sino na ngayon ang engineer ni Bongbong Marcos dito sa, especially sa Department Public Works and Highways, DOTR, di ba? So kawawa na naman ang bayan ito kasi nag-resign ang mga engineers. Di ba? There is really something wrong. Last, I guess, 6 months, 8 months. So, ano pa po dahilan? may mga administrative pong naging problema eh. So may problema po sa Marcos administration. Inamin siya mismo, inamin niya na may problema po under the Marcos administration, kaya pala nag-resign itong 400 engineers.
Kasi natatandaan ko, nung nag-vlog ako nito, wala pa akong information. Nagtataka lang ako, bakit ba nagtatanong pa nga ako bakit ba nag-resign itong mga engineers na ito? Hindi ko muna pangunahan. Yun ang sabi ko dati sa aking vlog. Ito ngayon, ito na yung sagot. May problema. Ano ang problema? Medyo may mga na-delay po ang sahod. Na-delay. Yan, lumabas na. Kaya pala, nag-resign itong mga engineers na 400 plus, delay ang mga sahod nila. Delay. Bakit nagka-delay yan? And I believe itong mga engineers na ito, pasado ito, di ba? Bago ka kunin na magtrabaho sa gobyerno, dapat nakapasa ka bilang engineer. Di ba? Ang tanong ko sa inyo, hindi man ito contractual to itong mga engineer na ito na madidelay yung sahod nila? Di ba? Kasi, dito sa amin, ang naririnig ko na madidelay yung mga sahod yung mga contractual. Kahit nga siguro mga contractual, hindi natin i-delay ang mga sahod na yan. Di ba? Pero how much more itong mga engineer na ito? Insulto ito sa kanila. Engineer sila. Pinag-aralan nila ang pagiging engineer nila. Ginamit sila ng gobyerno para magtrabaho, para makatulong sa bayan natin. Tapos, madidelay itong mga sahod na ito? Ganyan na ba? Ganyan ba talaga ang administrasyong Marcos? Madidelay itong mga sahod na ito? May pamilya itong mga engineer na ito. May nangangailangan po ng pera itong mga sahod ng mga kahit naman siguro kanino. Lahat ng under the government na tumatanggap ng sahod, I believe itong pera na ito, kailangan po to ng mga pamilya nila. Bakit nga nagkakadelay yan? Wala bang pakialam ang gobyerno dito? Anong nasa isip ninyo? Ikaw, Bongbong Marcos, wala ka lang ginagawa dito? Hindi mo man lang kinall out ang mga secretary dito, ang ahensya na ito? Bakit na-delay ang kanilang sahod? Kasi nung time po ni former President Duterte, magagalit si Duterte dito. Ayaw nga ni former President Duterte na abusuhin itong mga taong bayan sa gobyerno. Galit siya sa mga ganyan. Di ba? Katonying, you have access ni First Lady Liza Arleta Marcos. Tawagan mo. Sabihin mo, advise your husband. Advise the president. Di ba? Tingnan nyo yung picture ni Bongbong Marcos. Anong gagawin natin? Tapos, may confidence pa kayong mangangampanya itong mga senador ni Bongbong Marcos na vote alyansa ng Bagoong Pilipinas? No way! Wala. Hindi po kayo karapat-dapat iboto itong mga senador ni Bongbong Marcos. We don't, never again to Marcos, sa totoo lang. Never again. Naku po. Siyempre po, ang engineers po... hindi makapaniwala si Katonying, Hindi siya makapaniwala. Yan yung friend mong si F. Eliza, Katonying. Ano na ngayon? Highly coveted yan Talagang in demand po yung Tama mga po yan. Dahil yung mga skills na yan, bihira. Bihira yung mga skills. Pinag-aralan yan, mga engineers na yan, di ba? So, syempre, na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo. Kaya nag-resign. Di ba? If only this government marunong mag-alaga ng mga kanilang mga trabahante, no? Kaya nga, sa totoo lang, merong mga guro, mga engineers, ang daming mga magagaling na mga talented na mga Pilipino. Ang dami. Pero
nakita mo, nagtatrabaho sa Amerika, nagtatrabaho sa Japan. Oh, yung mga magagaling na mga engineer sa Japan, mga Pilipino. Mga magagaling na mga engineer sa Amerika, mga Pilipino. Mga magagaling na mga engineer sa Singapore, mga Pilipino. Doon nagtatrabaho. Kasi alam nyo ba kung bakit? Bakit nasa labas sila sa bansa nagtatrabaho? Kasi doon po na-appreciate ang kanilang skills. Doon po na-appreciate ang kanilang mga talento. Dito sa Pilipinas, itong administrasyong Marcos, nagre-resign sila. And that is a big slap on the face of the president. Kasi hindi nyo ina-appreciate itong mga talento na ito eh. Di ba? I remember former President Duterte said to the soldiers natin, sabi niya, wala akong hinihingi sa inyo. Ha? Kayong mga sundalo, wala akong hinihingi sa inyo. Pero tandaan nyo na you must serve your country. Bilang isang sundalo, gawin nyo ang mandato ninyo. Kasi utang natin sa taong bayan ang lahat ng nakikita nyo. Soon, ang epekto nito ay sa mga kamag-anak natin. Bilang isang sundalo, kayo po ang magpoprotekta sa mamamayang Pilipino at sa taong bayan. Okay? Meaning to say, si former President Duterte, hindi na siya yung tipo na mag-demand pa dito sa mga sundalo. Diba? Sabi ni former President Duterte, na-appreciate ko kayo, mga sundalo. Mahirap ang pinagdaanan ninyo. Kaya, kayong mga pulis at mga sundalo, doblado ang mga sweldo ninyo. Dinobol po ni former President Duterte ang mga sweldo ng mga pulis at sundalo. Dinoble niya. That's the only way na ma-appreciate niya ang mga pinagdaanan nitong mga sundalo na ito. Mahirap eh. Mahirap ang kanilang pinagdaanan. Kaya they deserve na magandang salary. Pero itong mga engineers nito ni Bongbong Marcos, ewan ko na lang bakit sila nag-resign. That only speaks for one reason. Hindi nila nagugustuhan ang Marcos administration. Yun lang. Simple as that. At hindi na ho kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron pong mga nagsabi sa akin ng gano'n. So, kaya nga po kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Diba? Sa totoo lang, kapag si former President Duterte pa ang presidente dito, minumura na kayo. Sa totoo lang, pinipiay na kayo ni Duterte. Grabe. Sa totoo lang, ayaw ni former President Duterte ng mga ganito, yung mga madidelay yung sweldo. Dito lang yan sa Marcos administration. Isa pa, ano ito nafe-feel ng mga engineers na disrespect sila sa mga delay na sweldo. Insulto yan sa kanila. Sa totoo lang. Okay? So, ayan, punta tayo sa next topic natin. No? Ito. Pag-usapan na natin itong pambabatikos nila kay VP Sara. Patungkol po ito sa sa sinabi po ni VP Sara na nanghihikayat umano sa magalit sa pamahalaan. Ito issue sa kanila yan
At binatikos pa ito ni Attorney Claire Castro. Dinamay niya pa si Duterte dito. Okay? Ito, panoorin natin. Play. Dinipensahan ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa umano'y panghihikayat sa taong bayan na magalit sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Anya, isa lamang itong uri ng malayang pagpapahayag ng nararamdaman sa pamahalaan. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Kabalbalan at nanggaling sa mababaw, makitid at hindi matalinong kaisipan. Ganito ay nilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang naging pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sinabi kasi nito na maituturing na sedisyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y panghihikayat sa taong bayan na magalit sa pamahalaan. Unang-una, binabago nila ang naratibo. Ang sinasabi ni Inday Sara, may karapatang magalit. Wala siyang sinasabing nangihikayat siyang magalit. Yan. Kasi itong si Castro, mali-mali yung interpretation niya dito kay VP Sara. Di ba? Yung version nila ng hihikayat. Ang sabi ni VP Sara, merong karapatan. That's democracy, Castro. Claire Castro, that's democracy. Tapos sasabihin mo, idadamay mo pa si Duterte na, pinakakurap. Di ba? Obvious si Castro, nakafocus lang na banatan ang mga Duterte. Ay, nako. Ano ba ang job description mo dyan, Castro? Yan ba ang pinag-usapan nyo kay Bongbong Marcos na dapat mong banatan ang mga Duterte? Di ba? Mag-vlog ka na lang, Castro. Parang walang kukontra sa'yo. Diba? Vlog mo yan eh. Kasi kung vlogger ka, walang kukontra sa'yo. Vlog mo yan eh. Channel mo yan eh. Pero dito, PCO ka. Mouthpiece ka ng Pangulo. So kung lahat ng mga sinasabi mo, si Pangulo pala ang nagsasabi dyan lahat. Ikaw lang yung echo dyan, di ba? Bayan. Ang pinupunto lang ni Inday Sara, huwag kayong magtaka kung bakit nagagalit ang Pilipino. May karapatan sila sapagkat sila ang lumikha ng gobyerno kung saan kayo iniluklok at ang inyong tungkulin ay magsilbi sa bayan. Grabe. Ang galing talaga nitong pagkasabi ni Panelo dito. Tama talaga si Panelo. Merong karapatan ang taong bayan na magalit sa mali-mali o kabalastugan ng gobyerno kasi po, ang taong bayan po ang naglikha ng gobyerno. Especially na lahat ng mga government officials sumasahod po sa gobyerno. At yung mga sahod na yan, pera yan ng taong bayan. Mga kliyente nyo kaming taong bayan. So meron kaming karapatan mag-criticize. Meron kaming karapatan na magalit kapag mali-mali ang mga pangginagawa ninyo. Di ba? Wala talaga. Sabi ko, nasayang talaga yung boto natin dito kay Marcos. Dagdag ni Panelo na kapag hindi tumugon at sumunod sa mga panunumpang ginawa ang mga inihalal na opisyales ng bansa, hindi lang anya sila tutuligsain ng taong bayan, kundi posible ring palitan sila sa pwesto. Correct. Magtitiis pa ba tayo dito sa mga pasaway na mga buhaya na mga government officials? Siyempre, gusto nating palitan. Kaya nga, ngayong eleksyon, alam nyo na kung sino ang iboboto natin. Ayan, nilagay ko na dyan, nilagay ko na dyan. Naka-slideshow lang yan, Bondok, Senator, Lambino, sino pa, Marcoleta. Yan ang iboto natin. Salvador, Philip Salvador, Pastor Apollo Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez. Yan. Senator Bato de la Rosa. Bongo. Yan ang iboto natin. Team Duterte. Hinlo. Di ba?
Boboto pa ba tayo doon sa senador ni Bongbong Marcos? Ha? Hirap na ang bayan tapos boboto kami sa inyo? Thank you na lang. No way. Pagdating naman sa issue ng paggamit ng trolls ng nakaraang administrasyon ay mariin itong pinabulaanan ng dating palace official. Mawalang galang nga, yung pong mga trolls na sinasabi nila na pinalabas. Kasi si Atty. Claire Castro ang nagpalabas ng issue na yung trolls na yan eh. No, panahon dito alam niyo, napakasintido ko mo yun. Hindi kailangan ng isang administrasyon na magkaroon ng trolls. Kasi ang trolls, yan ang mga nagbibigay propaganda laban sa administrasyon. Hindi ho nila kailangan ng trolls para sa kalaban sapagkat ang trust at approval rating nga ng gobyerno noon ay napakataas hanggang matapos ang kanyang termino. Correct. So hindi kailangan. Ani Panelo. Tama naman si Panelo, di ba? Si former President Duterte hindi minsan bumagsak ang rating niya. What do I mean by bumagsak? Yung talagang sagrado pa yan, nag-75 or nag-lower than that. Nananatiling mataas ang grade ni Tatay Digong nung siya ay presidente. Hindi siya dumaan sa na-fail yung grade ng pagiging presidente niya. O bakit mangingiilangan pa ng trolls? Kung sa totoo lang, walang trolls ang mga Duterte. Ang taong bayan po will give you an idea. Sa Cebu pa lang, ang dami pong supporters ni former President Duterte. Maluzon man yan, Visayas at Mindanao, pagod na po ang taong bayan dito sa administrasyong Marcos. Gusto nila, kasi nako-compare nila yung administrasyong Duterte at administrasyong Marcos. Yun ang dahilan. Nako-compare nila. Wala talaga. Bagsak itong administrasyon ngayon. Mas kailangan pa raw ng kasalukuyang administrasyon ang trolls. Ngayon ang kailangan nila ng trolls. Sila nga Kayo nang kailangan kasi nasasaktan sila doon sa Facebook page ni Bongbong Marcos na ang daming haha reaction. Akala nila siguro mga mga trolls. Hindi, taong bayan na yun. Legit na yun. Kayo yung kailangan ng trolls. Di ba? Pang ipagtanggol ang mga kakulangan nila at kalapastanganan at paglabag sa saligang batas. Maalalang nag-ugat ang nasabing issue dahil sa binitiwan. Ayan tingnan nyo, si VP Sara, hindi na nga yan kumakaway sa tao Ang tao na yung kumakaway sa kanya. Dudumugin at yayakapin siya. Gusto lang mahawakan yung kamay ni VP Sara. Ang pahayag ni Vice President Sara sa isang rally sa Cebu. Nabanggit kasi ng pangalawang Pangulo na ang pagpapahayag ng galit sa gobyerno ay isa lamang uri ng karapatan na malayang pagpapahayag ng saloobin. Diba? Wala kayong magawa kundi in-issue itong si VP Sara Agad naman itong kinwestiyon ni Yusek Castro at ipinagtataka kung bakit hindi ba raw nagpahayag ng kaparehong sentimiento ang bise noong nanunungkulan kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at mas sa totoo lang mas lalo silang masisira dito kay Atty. Claire Castro. Kasi si Atty. Claire Castro banat lang ng banat si Atty. Claire Castro. Hindi yan mukha ng administrasyong ito, yung mambanat. Hindi bagay ni Bongbong Marcos na bumanat. Hindi bagay ng Malacanang na bumanat. This is the first time na meron pong attack dogs ang Malacanang. Mas lalong masisira sila dito. Mas lalong magagalit ang taong bayan sa administrasyon dahil kay Castro. Kaya ang suggestion ko, tanggalin nyo na itong si Atty. Claire Castro. Ito yung nagpapabadoy ng administrasyon actually. Mas lalong bumadoy ang administrasyon. Kasi nakita naman natin, ang datingan ni Bongbong Marcos at itong si First Lady Liza Araneta Marcos, sosyal ang datingan nila, di ba?
nauunawaan natin yan kasi laking mayaman itong si First Lady at itong si Bongbong Marcos. Hindi natin yan mabiblame sila. Laking mayaman sila, no? So ina-understand yan ng taong bayan. Hindi kagaya ni Tatay Digong at ni VP Sara, dumaan sila sa kahirapan. Hindi naman masyadong mahirap talaga, pero middle class. Pero itong si Marcos at si Liza, sosyal ang dating nila. Pero itong kinuha nila na PCO na si Atty. Claire, sobrang baduy. Squatter yung hindi sa pang-aano sa mga squatter ha, pero pang squatter yung ugali niya. Ano ba ang ugali ng squatter? Siyempre, yung iba, talaga, 'di ba? Lumalaban at palengkera yung dating. Pero dinala nila diyan sa Malacanang, so hindi bagay. Binaduy mo yung imahe ng presidente at yung first lady diyan sa Malacanang. Nakakabaduy po. Kaya ang advice natin Mr. President, kung ako pa sa inyo, as early as now, tanggalin nyo yan si Atty. Claire Castro. At ito yung aking analysis dito Duda ako riyan kay Atty. Castro. Hindi ito magtatagal ng 1 year. Isang taon. Matatanggal ito. Promise yan. Tandaan nyo yan. Okay? So, guys, nilagay ko na dyan yung straight PDP laban. Yan yung mga numero nila Vote straight dito sa mga PDP laban at ang kanilang mga inadapt na mga kandidato. Okay? So, maraming salamat. Mag-comment, mag-react po kayo sa ating mga pinag-usapan. Okay? Para doon tayo gumawa sa ating argumento at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, subscribe Don Mar TV. At meron tayong pangalawang channel Don Mar TV, Balitang Totoo. Dagdagan nyo lang ng Balitang Totoo. Don Mar TV, Balita. Second channel natin yan. Okay? Nag-a-upload tayo doon ng mga videos na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay, so maraming salamat sa mga audience at sa mga moderators natin na mga nanonood. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.